Hello guys, magandang araw. Tara na. Resist na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Ang ating food for the soul ay ating mababasa mula sa James chapter 4 verse 7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Bark. Saan ba natin madalas marinig itong bark na ito? Diba? Siyempre, sa alagang pet or aso. Sisimulan ko ang devotion natin sa isang kwento. May isang mail carrier na nag-deliver ng sulat sa lugar na kung saan siya naka-assign. Pero may isang maliit na aso pero napakalakas ng kanyang tahol na biglang tumakbo papalapit sa kanya. Pero dahil veteran mail guy na itong mail carrier na ito ay agad niyang hinawakan sa may back leg ang aso at inihagi sa malayo, diba? Siguro sobrang gulat niya. Nakuha niya agad at naunahan niya ang aso at naihagis niya. Dahil doon ay inireklamo siya ng may-ari ng aso, diba? Sa panahon natin ngayon ay napakahalaga sa tao ang mga pets, no? Especially yung mga alagang aso. Ano ang parallel nito? Ano ba ang kaugnayan nito? Ganito din si Satan. Ganyan din si Satan sa buhay ng tao. Ganyan din si Satan sa buhay ng mga Kristiyano. Satan barks out of his threats of fear and failure. Diba? Gusto niya tayong mapuno ng takot. Gusto niya tayong bumagsak. Yan ang intention ni Satan. Yan ang laging isinisigaw ni Satan sa mga tagasunod ni Kristo. Na wala kang kwenta. Diba? Takot ka, wala kang magagawa, bagsak ka. That is Satan. Ang intention ni Satan ay i-boost, no? I-boost yung fear mo. Matakot ka ng matakot. Maging negative na yung kaisipan mo. No? Na lahat yan ay mawala sa'yo. Lahat ng pwede mong lakas mawala sa'yo. Ibabagsak ka. Satan will destroy your life. No? Ang intention ni Satan to destroy your life at ilayo ka sa Panginoon. Kaya young people, ito ang ipinapaalala sa atin ng God's Word, ng salita ng ating Panginoon. Always submit yourselves. Always submit ourselves to God. Magpasakop tayo sa Panginoon and God will empower us. God will empower you to resist the devil and be assured with God's power and grace, the devil will flee from you. Diba? Flee means to run in terror. Na kapag si God ang nasa buhay natin, pag si God ang power natin, lalayo. Matatakot si Satan, lalayuan ka niya. Na instead na ikaw ang takutin niya, siya ang matatakot because of God's mighty power. All we need is God's power. Kailangan natin God's power. The power of His Word to defeat, to resist the devil. Young people, sa dami ng temptations in your everyday life, remember that God is with you. Remember that God is with you to guide you and to fight for you, to empower you, to make your battle victorious. Kaya sa dami ng barks sa mundo, para masira ang relationship mo with Jesus, submit yourself to Jesus. Submit yourself to Jesus at magtatagumpay ka. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa paalala na ikaw ang aming kailangan sa araw-araw ng aming buhay. Sa kabila ng mga temptations, mga trials, mga test ng buhay, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Give us the strong faith. Give us a brave heart that comes from you. Palakasin niyo po ang pananampalataya ng mga kabataang ito, palakasin ang kanilang buhay at patuloy silang magpasakop sa inyo. Let them submit their lives to you, Lord, to fight the devil, to resist the devil, at magtatagumpay ka.
ikaw ang magtagumpay sa buhay ng mga kabataang ito. Salamat po sa pagkakataong makalapit kami sa inyo. Tulungan mo kami na laging makita ang kalooban mo sa aming mga buhay. Kaya at this time, sa anumang pagsubok na nararanasan ng mga kabataang ito, ingatan sila, palakasin sila, pangunahan sila, empower them, and let them face the battle na ikaw ang kasama nila. Kaya Lord, this time, at this very moment, in Jesus' name, I declare victory for the life of the young people. Salamat po, aming Panginoon. Pagpalain, samahan, at laging ikaw ang aming makasama sa aming buhay. Huwag kang po namin makalimutan sapagkat ikaw ang Diyos na hindi kami iniiwan ni pinababayaan mo. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen, amen. Young people, nawa at naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless.